Mga master, sa Facebook page ng Department of Budget and Management na usapang budget, no, ay naibanggit dito yung parang kaunting breakdown sa mga aasahang benepisyo ng mga guro ngayon pong taong 2024. Kabilang nga dyan itong 2.16 billion na inilaan para sa training program for professional and career advancement ng mga school and learning centers na personnel ng DepEd. Gayon din ng mga teaching personnel na may managerial, supervisory at administrative functions sa mga division offices, regional offices at central office. So 2.16 billion po yung nakalaan na pondo for next year for that purpose. Meron din daw itong 26.10 billion na gagamitin para sa mga bagong teaching personnel na iha-hire, no? Bagong iha-hire ng DepEd. Kabilang dyan sa 26.10 billion na yan, ang 5.47 billion sa bagong items na nasa 20,000 new teaching positions at 20.6 billion naman para doon sa mga bakante na kasalukuyan pong items na nasa 37,813. So ibig sabihin nito nasa 57,000 teachers ang aasahang i-hire, no, o kaya ay ma-hire by next year. No, yung 37,000 para doon sa mga vacanting positions, pwedeng promotion po ito sa mga existing na mga personnel kung mas mataas na position yung bakante. Samantala 20,000, ito talaga yung bago na mga positions. So ganun po yung mangyayari by next year. 26.10 billion ang pondo para dyan. At ito na nga po yung 5,000 na mga non-teaching personnel na idadagdag ng DepEd sa kasalukuyang workforce nito ng mga non-teaching personnel para siya pong i-assign para doon sa mga administrative task. Tapos dagdag pa dyan ay nananatili pa rin sa 5,000 pesos itong nakalaang budget para sa cash allowance for 2024. 4.83 billion naman ang pondo para dyan. Of course, hindi po yan nagtaas kasi hindi pa naging batas yung mga bills na gustong taasan ang cash allowance. No? So kung matatandaan po ninyo ay aprobado ng mga senador at nasa mga kongresista pa nakapending ang bills para sa mas mataas na cash allowance. Kaya yung budget for next year ay nasa 5,000 pa rin. Kasi nga wala pang batas na basihan for higher budget. Tapos ito pong mga ALS na teachers, ALS coordinators and implementers ng DepEd, mayroon pong budget na nakalaan for them. Nasa 374.98 million po yan para sa kanilang transportation and teaching aid allowance, no, para sa mga ALS coordinators and implementers. 3.77 billion din ang pondo na inilaan para sa DepEd Special Hardship Allowance. So yung siya na palagi pong inaabangan at hinihintay, mayroon pong pondo para dyan. Kaya hikayatin po ninyo yung mga division offices ninyo na mag-process na ng inyo pong hardship allowance kasi sayang naman po yung pondo, no? So 3.77 billion ang para dyan for next year. Tapos para sa World Teachers Day, nasa 912 million pa rin kasi 1,000 pesos per teacher pa rin po. 912.26 million yung pondo para dyan. At mayroon pa ito 482.06 million para naman po sa honoraria ng mga teaching overload, no, o kabayaran sa teaching personnel na may teaching load na lumalampas ng 6 na oras bawat araw ng actual classroom teaching. So ito po yung teaching overload na bayad, no. So by next year meron pong 482 million na pondo for that purpose para mabigyan ng hustisya naman yung excess na oras na binibigay ng mga guro para sa pagtuturo na dapat sana 6 hours lamang sa isang araw. So ayon po kang DBM Secretary Amina Pangandaman, rest assured that on our part, we will continue to fulfill President Bongbong Marcos' directive to support our teachers by providing for their needs.
We recommit to listening and providing assistance in the best way we can so they may fully deploy their talent and vocation and rethink the way ahead for their profession. So, yun po ang isang update na ibinigay ng DBM sa pamamagitan ng kanila pong Facebook page na Usapang Budget ngayong araw, no, sa celebration po ng World Teachers Day. So, maligayang pag-celebrate po ng World Teachers Day, mga mahal namin mga guro ng Department of Education at maging sa mga iba't ibang mga private schools na rin, no, kayo po rin po ay bahagi sa grupo ng mga taong humuhubog sa kinabukasan ng ating bansa. So, happy Teachers Day sa lahat at sana po ay nakapagbigay tayo ng kaunting impormasyon para bang magkaroon tayo ng ideya as to how much yung pondo na ibibigay o nakalaan ng DepEd budget for next year para po sa mga nabanggit natin na mga benepisyo kaya ay bagong gastusin ng DepEd for the hiring of new personnel para lubos po na maging mas magaan yung trabaho kapag mas marami yung mga personnel na siya po naka-assign sa pagtutok sa layunin ng Department of Education para sa bata at para sa bayan.